Malawak si Gabriel na bimpo na ipinampupuna sa pawisan nitong katawan. Sa kabilang kamay nito ay may hawak itong plastic ng pagkain. Umaagos ang pawis nito sa malalaki nitong muscle sa tiyan patungo sa may puson hanggang sa... Mabilis ako nag-angat ng tingin dito. Babe, okay ka lang? Nakangiti nitong tanong sa akin. Iniiwas ko ang mga mata ko sa kanya. Hindi magandang gising ko. Kaya pala nakatitig ka sa katawan ko. Medyo nakakatakot pala kapag kinukulang ka sa tulog. Dalawa lang tayo dito. Baka may masamang gawin ka sa akin, mahirap na. Iniagos ko sa kanya ang towel na nasa ibabaw ng lamesa. Hindi kita type. Sinalo nito ang towel na inihagis ko at inilagay nito iyon sa may pinto. Nakabukas kanina ang bibig mo nang makita mo ako. Naisip ko tuloy na pwede na akong maging model. Inilapit pa nito ang katawan sa akin. Model ng pag-ibig mo. Tiningala ko siya sa harapan ko. Nakalabas ang mapuputing ngipin nito. Mukhang aliw na aliw siya na makita ako na halos hindi malaman ang gagawin. May pagkain ka bang dala? Nasa harapan mo na, babe. Mahinang usal nito sa akin. Napatingin muli ako sa tiyan nito. Nasaan? Nasa lamesa. Inilayo nito ang katawan sa akin. Here, kanina ko pa inilapag. Hindi mo nakita, babe? Nakatingin pa rin siya sa akin habang kumukuha ng plato at isinasalin ang binilitong pansit at kakanin. Kunwari nagsusungit-sungitan lang ako para hindi nito mapansin na attracted ako sa kanya. Dinala ba niya ako rito para paibigin ulit? Monica, bakit hindi mo yun naisip? Pumunta ako sa palengke habang nagja-jogging at may nakita ko na nagbebenta ng pagkain kaya binilan kita. At isa pang good news, dahil bumili ako ng owner jeep. Second hand nga lang. Okay na yung gamitin para makapaglibot. Gusto ko ipasyal dito. Matutuwa ka dahil magandang ilog dito. Pagkukwento pa nito habang inaasikaso ang pagkain ko. Hindi ako mamamasyal. Hindi ako sasama sa... Inabot ito ang tinidor sa akin. Nandito na tayo kaya mamasyal na tayo. Kung ayaw mo sumama, may iwan ka dito. Hindi pa ako pinupuntahan dito ni Venom kaya hindi pa tayo aalis. Kung sakali man na inosente nga si Brandon, ako mismo maghahatid sa'yo. Kaya mo ba akong iwan? Kumila ito ng upuan sa tabi ko. Hindi kita kayang iwan, ngunit kailangan. Iiwan kita kung hindi ka sasakay sa akin. Nag-init ang magkabilang pisngi ko. Ha? Kumunot ang noo nito at malapad na ngumiti. Kumain ka na. Hindi ka pwedeng malipasan ng gutom. I know what you're thinking. Siya nga itong kung ano-ano sinasabi tapos ako pang may masamang iniisip. Kumain ka na. Hihintayin ko lang sa labas ang owner jeep na binili ko. Di-deliver din kasi kaagad iyon. Iniwan ko lang kanina dahil may pinapaayos pa ako. Pagkatapos mong kumain, ihanda mo na mga gamit mo dahil sasakay ka sa akin, babe. Kinindatan pa niya ako. Overnight. Sira talaga. Itinuon ko na lamang ang sarili ko sa pansit na nasa harapan ko. Hindi ako sasakay sa kanya. Maglalakad ako. Oh, Monica. Sumakay ka. Nagmumukha ka na talagang kawawa. Hindi ko tuloy manguya ang pansit na nasa bibig ko dahil sa mga naiisip ko. Maya-maya pa ay may humintong sasakyan sa tapat ng bahay. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang isang owner jeep na hindi naman kalumaan. Ibinaba na matandang lalaki ang motor na nakasakay sa owner. Tinulungan nito na Gabriel na maibaba ang sasakyan. Sumakay ang lalaki sa motor nito. Sa'yo na si Araro. Kap, ingatan mo siya dahil mahal na mahal ko sa sasakyan ko iyan. Narinig ko pa sabi ng matandang lalaki. Ako na po bahala kay Araro, Manong. Maraming salamat po. Umasa po kayo na ituturing namin parte ng pamilya namin sa Araro. Niyakap ng matandang lalaki sa Gabriel. Pinapabilib din talaga ako ng lalaking ito. Lumingon sa akin si Gabriel. Naramdaman siguro niyang nasa bintana ako. Ready ka na ba sumakay? Sa bago nating sasakyan? Mabilis ako umalis sa may bintana. Masyado na ba akong malisyosa kaya kung ano-ano nang naiisip ko? Ganda pala talaga dito. Naaliw kong tanong habang pinagmamasta ng paligid. Pinalingan ako ni Gabriel. Maganda nga. Sobrang ganda. Bumaba ako sa owner at naglakad patungo sa isang fish pond. May upuan ng ilalim na puno ng mangga. Umupo ako roon at kinuyakoy ko ang aking mga paa. Hindi ganito sa San Juan dahil maraming mga subdivision at kaliwat kanan ng mga buildings. Mas tahimik ang lugar na ito lalo na kung gusto mo mapag-isa. Palagi ka ba rito? Umupo sa tabi ko si Gabriel. Hindi eh.
Sa totoo lang, pangalawang beses pa lang ako nakapunta rito. Nalaman ko lang na maganda ang tanawin sa paligid dahil kay Veno. Kaya pala, hinawakan ni Gabriel ang kamay ko ngunit hinila ko iyon. May iba pa ba tayong pupuntahan? May fiesta ng mga magsasaka sa kabilang barangay. At bilang asyendero, kailangan kong pumunta. Natawa ko sa sinabi nito. Asyendero? Hindi ba? Kung dito ako maninirahan, mag-iiba din ang kulay ko at magiging isang ganap nga akong asyendero. At ako ang pinakagwapong asyendero dito. Ang lakas talaga ng hangin. Ito naman ang natawa sa sarili nitong biro. Ibang-iba na nga ang Gabriel na nakilala ko noon sa lalaking kasama ko ngayon. Paglibot pa tayo sa paligid. Inilahad nito ang kamay sa harapan ko ngunit hindi ko yun tinanggap. Halika na. Nauna na ako naglakad palayo dito. Welcome to Barangay Pag-ibig! Masayang pagbati na magsasaka sa amin dalawa ni Gabriel. Binigyan pa nila kami ng isang puso ng saging. Akala ko nagbibiro lamang si Gabriel na dadalhin niya ako sa Pag-ibig. Totoo pala na may pangalan na Barangay na Pag-ibig. Salamat po. Nakangiting sabi ko sa kanila. Simpleng floral dress lang ang suot ko at si Gabriel naman ay black slacks at puting t-shirt. May mahabang lamesa kung saan nakaupo ang mga bisita. Nakahanda mga iba't ibang klase ng pagkain. May mga karne, isda at sariwang mga prutas sa lamesa. Sa kabilang lamesa, nandoon ang mga matatandang lalaki. Nagtatawanan habang nagkakantahan gamit ang isang lumang gitara. Pinagpapasapasahan ang maliit na baso habang sinasalina ng alak ng isa. Nagkalat ang mga bata na naglalaro kasama ng ibang mga bata. Bago lipat pa kayo dito? Usisa na matandang babae sa amin. Ibeng! Tawag ng isang matandang lalaki na asawa marahil dito. Ibeng! Siya si Gab. Siya ang bumili kay Araro sa palengke kanina. Nasabi niya kanina sa akin na bagong kasal daw sila ng asawa niya at dito niya na pa siyang tumira. Hinapit ni Gabriel ang bewang ko at ngumiti sa akin. Manong Lito, ang asawa ko nga po pala si Baby. Baby? Kaya pala napakabata ng itsura dahil Baby ang pangalan mo, Iha. Kumusta ka? Ako nga pala si Ibeng. Tawagin mo na lang akong Aling Ibeng. Halika, doon tayo sa may lamesa. Napilitan na lamang akong ngumiti. Salamat ho. Ang totoo po niyan, bago lang po talaga ako rito at medyo mahihain po talaga ako. Yan din nasabi ng mga ilan dito sa amin. At malalaman mo mamaya ang sinasabi ko, Baby. Nangingiting sabi nito sa akin. Nakatingin ako kay Gabriel na kausap si Manolito. Nakaupo ito sa tabi na matanda at nakisali na sa inuman. Maya-maya pa nagsimula na ang pagdiriwang. May mga nagsayawan na matanda habang pinapatugtog ang mga classical songs. Lumapit sa akin si Gabriel at inilahad ang kamay nito sa harapan ko. Hindi ako pwedeng tumanggi dahil nakatingin sa akin si Aling Ibeng. Romantic songs na ang pinapatugtog ng operator. Hinapit ni Gabriel ang bewang ko at pinatong ko naman ang kamay ko sa magkabilang balikat dito. Nakatitig kami sa isa't isa. Bumibilis ang tibok ng puso ko habang magkadikit ang aming mga katawan. Hiniyo ko nito ang ulo at pinatong sa balikat ko. Sobra kitang na-miss. Kung pwede lang sana na ganito na lang tayo. Naririnig ko rin ang tibok ng puso niya. Sobrang bilis. Tumigil ang kanta nang hindi namin namamalayan ni Gabriel. Nagulat na lang ako na lapitan kami ni Aling Ibeng at sabihin na tapos na ang sayawan. Ibeng, hayaan mo na bagong kasal. Ganyan din tayo nung una. Halos hindi na tayo mapaghiwalay. Biro naman ni Manong Lito sa asawa nito. Naglambingan ang dalawa sa aming harapan ni Gabriel. Nagpalakpakan ng mga bisita. May iba na tuwan-tuwa at panay pa ang kantsaw sa dalawa. Pagkatapos ng sayawan ay ang masayang kainan. Nabusog ako sa mga inihandang mga pagkain. Hindi ko na inisip na kailangan ko pala mag-diet. Sa isang parte ng okasyon, may isang babae ang naghamon ng inuman. Mga babae lang ang kasali at ang iinumin na alak ay lambanog. Nakalagay na sa mga baso ang alak at ang mga sasali ay kailangan na makainom ng 3 baso para manalo ng 1 kaba na bigas at mga grocery. Napangiti na lamang ako at tumilera sa mga kababaihan na nakapila. Nagtatakang nilapitan ako ni Gabriel. Monica, matapang na alak iyan, baka hindi mo kayanin. Nag-aalala paalala niya sa akin. Hindi yan. Sumali na ako ng ganito dati kasama mga kaibigan ko. At ako ang nanalo. Nandyan ka naman. Ikaw na bahala sa akin pag uwi natin.
Sabi ko sa kanya. Napalunok ito sa ginawa ko dahil halos idikit ko ang bibig ko sa tenga niya. Bibili na lang tayo ng bigas sa palengke at grocery. Hindi mo yan kakayanin. Masyadong matapang ang lambanog para sa mga babae. Bakit ka ba natatakot? Ikaw bang iinom? Naiinis na tanong ko sa kanya. Hindi na rin ako naawat ni Gabriel at sumali pa rin ako. Kabilang ako sa 3 babae na tumanggap ng hamon. Nagsimula sa 1 baso ang pag-inom. Matapang ang amoy ng lambanog. Mainit ito sa lalamunan ngunit may katamisan ang lasa. Ako ang naunang makaubos na 1 baso at nanatiling nakatayo ng matuwid. Nasa likod ko lang si Gabriel at tahimik na nanonood. Pangalawang baso na. Tinakpan ko ang ilong ko at ininom lahat ng laman noon. Binagsak ko ang pangalawang baso sa lamesa. Ang isang kasama ko hindi na makatayo ng tuwid. 2 na lamang kaming natitira ng babae na may edad na rin. Magkaharap kaming 2 sa pangatlong baso. Pinahid ko ang bibig ko't gumisi dito. Ganon din ang kaharap ko na parang humahamon ng wrestling. Game! Malakas na sabi ko. Sa pangatlong baso, hindi na halos maubos ng kalaban ko ang laman noon. Samantalang ako iniisang patak, wala akong tinira sa hawak ko. Binagsak ko iyon sa lamesa na ikinagulat nila. Nilapitan ako ni Gabriel na hindi makapaniwala na nagawa kong uminom ng matapang na alak. See? Malakas akong tumawa at naglakad patungo sa kanya ngunit bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Mabuti na lang at mabilis ang kamay ni Gabriel. Binuhat niya ako at humilig naman ako sa dibdib niya. Naririnig ko pa ang kantsaw ng mga tao at ang papuri nila sa akin. Tinaas ko ang kamay ko at nag-wave sa kanila. Okay ka lang ba talaga? Muling tanong niya sa akin at inuupo ako sa isang silya. Mukha ba akong hindi okay? Yung premyo, ibigay mo kay Aling Ibing. Nakakatuwa silang 2, no? Sana magkaroon din ako ng asawa na katulad ni Manong Lito. Isang mabait, malambing at mapagmahal. Nangalumbaba ako sa lamesa habang nakatingin kay Gabriel. Sa tingin mo, hindi ba ako katulad ni Manong Lito? Kumaba ang uso ko sa harapan nito. Hindi, dahil mapanakit ka at hindi ka tunay. Nahihilo na ako. Bumuga ng malalim si Gabriel at sandali akong iniwan. Nakita ko na nagpaalam si Gabriel sa mag-asawa. Muli itong lumapit sa akin at binuhat ako. Sinakay niya ako sa owner jeep at umalis kami sa barangay Pag-ibig. Hindi ko alam na malakas ka na palang uminom ng alak ngayon. Malungkot na sabi sa akin ni Gabriel. Nakauwi na kaming 2 at magkaharap kaming nakaupo sa bahay kubo. Marami nagbago sa akin, Gabriel. Marami ako natutunan at nadiskubre sa sarili ko. Inihiga ko ang ulo ko sa lamesa at inuuna ng aking mga braso. Naging independent ka na. Hindi ko na nakikita dating si Monica. Tumingin ako sa mga mata ni Gabriel. Hindi ko na rin nakikita ang lalaking minahal ko. Pinikit ko ang aking mga mata at tinayaan na tumulong aking mga luha. Tumayo ako para talikuran ito pero nawalan ako ng balanse kaya niya ako nilapitan. Tinulak ko siya at nakita niya ako na umiiyak. Monica, sinapo nito magkabilang pisngi ko. Inilapit ni Gabriel ang mukha sa mukha ko at alam kong hahalikan niya ako kaya hinayaan ko na gawin niya iyon. Ngunit naramdaman ko na parang bumabaliktad ang tiyan ko. Hinawakan ko ang bibig ko at hindi ko na napigilan na ilabas ang lahat ng kinain ko. Nasukahan ko pa ang damit ni Gabriel. Ito na nga ba sinasabi ko? Dito ka lang, kukuha ko ng tubig. Pinaupo niya ako at nagmadaling pumasok sa loob ng bahay. Concern na concern sa akin ang mister ko. Warren's POV. Bakla, alam mo ba kung nasan si Monica? Tanong ni Sash sa akin. Nandito sila sa bahay ko at bigla nalang sumugod. 8:00 na ng gabi at sabay silang nagtungo rito. Oo, nasa party. Pagsasunungaling ko. Hindi ko pwedeng sabihin na kasama ni Gabriel si Monica dahil alam ko magagalit sila sa akin. Hindi ko na rin makontak si Gabriel kung saan nga ba talaga niya dinala si Monica. Party? Kaninong party? Hindi ba't ikaw ang personal assistant niya? Bakit hindi mo siya kasama? O sisa sa akin ni Grace. Dahil nag-LBM ako kanina sa kinain kong lumpia. Bakit ba ang dami ninyong tanong? Huwag niyo alalahanin sa Monica dahil gusto niya na mag-trouble mag-isa. Iniwasan ko ang mapanuring mga mata ni Gracie na dinaig pang investigador. Hayaan na natin siya na mag-enjoy na wala kasama. Nag-book siya ng trip sa Cebu at hindi niya sinabi sa inyo dahil gusto niyang mapag-isa.
Isang linggo din siya mawawala. Mategi? Seryosong tanong naman ni Sash na hinarang ako. Oo nga, wala ba kayong tiwala sa akin? Kasama niya mga kaibigan niya nung high school. Kinuha siyang ninang para sa isang binyak. Hindi na ako sumama kasi naisip ko naman na may iba siyang mga kasama. Malaki na sa Monica, huwag na ninyo siyang alalahanin. Sa dami ng mga dahilan ko'y mukha namang convincing. Siguraduhin mo lang na totoo lahat ng sinasabi mo kundi kakalbuhin ka talaga namin ni Sash. Pagbabanta sa akin ni Gracie, kinagat ko ang ibang labi ko at nagtaas ng kamay. Ex-man. Nag-aalala lang talaga ako kay Monica. Tinawagan ako ni Brandon at sinabi niya sa akin na hindi niya mahanap sa Monica. Huwag naman sanang idamay siya ni Gabriel sa problema niya. Marami ng pagsubok na pinagdaanan ng kaibigan natin at alam mo yan, Warren. Hindi na niya pwedeng bigyan pa ng second chance sa Gabriel. Lalo na't nakita ko kanina sa Ella sa YZL Company. May tinanggap kaming events na galing sa company at isang masquerade ball. Isa na ba iyon para sa birthday party ni Ella? Pagkukwento ni Sash sa amin ni Gracie. Si Ella? Hindi ba't nasa Cebu ang bruhang iyon? Sunod-sunod naman na tanong ni Gracie. Pumuga ng malalim si Sash at malungkot na umiling. Sa mga chismis na nalaman ko, si Ella ang magto-turn over sa lahat ng mga negosyo na naiwan ng devil niyang stepfather. Teka, nasa Cebu si Monica? Gusto ba niya makausap sa Ella kaya siya pumunta doon? Kinagat ko ang daliri ko sa bad news na dumating. Paano na ngayon si Monica kung may dumating na naman palang bruha? Ay, nagkamali yata ako na ipagkatiwala sa Monica kay Gabriel. Siya ang anak kaya sa kanya talaga mapupunta ang lahat. Yun nga lang, baka awayin na naman ni Ella sa Monica. Malungkot namang komento ko. At hindi sinabi ni Monica na gusto niyang puntahan sa Ella. Kaya nga, hindi na dapat bigyan ni Monica ng chance sa Gabriel. Malay natin, baka mamaya maging dahilan na naman ng Ella na iyon para umiyak ang kaibigan natin. Sabi naman ni Gracie habang nakasandal sa likod ng sofa kung saan nakaupo naman sa Sash na may malalim na iniisip. Nandito tayo para maging shield ni Monica. Lalo na ako. Hindi uubra sa akin ang bruhang yun. Kung bigyan man ni Monica ng chance sa Gabriel, dapat natin suporta ng ikakasaya ng kaibigan natin. Puso niya iyon. At bilang kaibigan, dapat natin siyang protektahan. Seryosong sambit ko kahit medyo kinakabahan. Gabriel, saan mo ba dinala yung kaibigan ko? Kinuha ko ang cellphone ko at i-denial ang number nito ngunit naka-off ang cellphone nito at hindi niya makontak. Hindi kaya dinala na ni Gabriel ang kaibigan ko sa ilalim ng lupa? Ay, nakakaloka na. Brandon's POV. Sorry, kanina ka pa ba? Tanong ko kay Venom na naabutan ko nakaupo sa garden. Ilang sigarilyo na rin ang naubos dito habang naghihintay sa akin. Kinailangan ko sumunod sa mga kaibigan ni Monica para malaman ko nasaan ito. Ngunit di isa sa kanila ay walang nakakaalam kung nasaan siya. Hindi naman bro. Willing to wait naman ako dahil ako may kailangan sa iyo. So, nasaan na yung boss mo? Kasama mo na ba siya? Nilingan nito ang paligid at wala itong nakita. Busy ang boss ko kaya hindi kanya maharap ngayon. Pero may gusto siyang ipagawa sa'yo bago mo makuha ang tiwala niya. Si Ella. Kailangan makausap ni boss ang babaeng iyon. Iisa lang ang gusto ni boss. Ang gawing partner sa negosyo sa Ella para kumampi sa pagpapabagsak ng tuluyan sa mga negosyo ni Gabriel. Hindi kaagad nagsalita si Venom. Baka sa mukha niya ang pagkagulat sa sinabi ko. Ngayon ko malalaman kung totoo talaga mababaliktad na si Venom at pumapanig na ito sa akin. Kung hindi siya spiya, gagawin niya ang iniuutos ko. Yun lang pala eh. Oo naman. Balik na sa Martin sa Ella at nasa mansyon siya ngayon ni Don Garal. Sabihin mo kung kailan ko siya dadalhin sa boss mo. Nakipagsukatan ng titig si Venom sa akin. Hindi siya kumukurap at ganun din ako. Mukhang seryoso nga talaga itong tumalikod kay Gabriel. Dito ka na magpalipas ng gabi. Venom, kailangan ko rin kasi nakausap. Mukhang tungkol sa love life ng pag-uusapan natin bro ah. Sige, sabihin mo sa akin para makatulong ako. Alam mo naman na expert ako sa mga ganyan lalo na sa panliligaw ng mga babae. Hindi pa ba kayo ni Monica? Kumalukip-kip ako at sumandal sa upuan. Hindi pa rin kayang magmahal ni Monica dahil kay Gabriel. Dapat talaga noon palang pinigil ko na siya na gamitin lang sa Monica. Ganoon naman talaga sa Gabriel bro. Kung wala nang pakinabang ang babae sa kanya, mabilis lang niyang iwan at pagsawaan. Umalik na nga pala sa Gustavo.
At sa tingin ko, hindi nagkataon na bumalik din sa Ella. Paano kung pareho silang dalawa na bumalik para magiganti kay Gabriel? Naisip mo yun, bro? Gumuhit ang ngiti sa aking mga labi. Mabuti. Mabilis na para sa atin mga plano. Sa mga palad ko, babagsak si Gabriel. At ako ang bagong mamumuno sa triad. Ngayon palang kasama mo na ako, bro. Nandito ako at gagawin natin iyon. Titirisin natin na parang isang lamok ang mayabang na Gabriel na iyon. Gabriel's POV. Gabriel. Mainang sabi ni Monica habang pinupunasan ko ang mga kamay niya. Pinahiga ko siya sa kama at inalis ang suot niyang damit bago takpan ng kumot. Ilang beses akong bumuga ng malalim habang pinagmamasdan si Monica na mahimbing nang natutulog. Hindi ako likas na gentleman. Alang-alang sa kanya, kailangan kong tumawag ng mga anghel sa langit. Nakangiti ito habang tinatawag ang pangalan ko. Siguro'y napapanaginipan niya ako sa isang romantikong lugar. Hinapos ko ang kanyang pisngi habang pinagmamasdan ko siya, ay namasa ng luha ang aking mga mata. Hindi ko maipaliwanag ang tuwang nararamdaman ko dahil kahit na ilang ulit niya akong itaboy, ako pa rin ang laman ng panaginip niya. Mahal na mahal kita, Monica. Patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Hindi na kita hahayaan na mawala sa akin. Ikaw pa rin ang dahilan kung bakit gusto ko pang mabuhay. Ikaw ang rason kung bakit ako nagbago at nangangarap ng masayang pamilya. Mahal na mahal kita, mahal ko. Dinampian ko na magaan na halik ang kanyang mga labi. Muli akong tumingin sa mga mukha niya at nakangiti si Monica. Pinahid ko ang luha sa aking mga mata. Nagpasya akong lumabas ng kwarto dito at marahan na isinara iyon. Sa may nakabukas na bintana ay napansin ko ang isang taong nakasandal doon. Kinuha ko ang baril ko sa ilalim ng lamesa at kinasa iyon. Sa likod bahay ako dumaan at dahan-dahan na lumapit dito. Tinutukan ko ang lalaki ng baril sa tagiliran nito. Nagtaas ito ng 2 kamay at saka lumingon sa akin. Boss, ako to. Ano? Binaba ko ang baril ko at nilapitan nito. Anong balita? Bakit ka nandito? Gusto ni Brandon na dalhin ko si Ella sa boss niya. Malakas ang kutob ko na nasa likod si Brandon ng mga Falcon. Anong gagawin ko? Hindi ko pwedeng sundin si Brandon dahil baka mapahamak sa Ella. Hinila ko si Venom sa likod ng bahay. Tumingin ako sa paligid at wala naman ako napansin na kakaiba. Wala bang nakasunod sa'yo dito? Wala, boss. Nagpalit kami ni Pao ng sakyan. Ikinuyom ko ang aking kamay sa galit. Ngayon ko napatunayan na traitor na nga talaga sa Brandon. Paano niyo ito nagawa sa akin, Venom? Tinuring ko siyang kaibigan. Ikaw ba? Kaya mo rin ba akong traitor rin ng ganito? Boss, kahit na kailan hindi ko iyan nagawang isipin na gawin sa inyo. Mula noong nakita ko ang malaking pagbabago mo, mas nakahinga ako ng maluwag dahil alam kong hindi na mag-aalala ang mag-ina ko sa tuwing nasa trabaho ako. Kailangan kong pagkatiwalaan si Venom. Hindi ko sasabihin na pinapagawa sa akin ni Brandon kung hindi ako tapat sa iyo, boss. Gawin mo pinapagawa sa ni Brandon. Alam ko na hindi mapapahabag sa Ella sa sarili niyang kapatid. Boss, nalaman ko na magkapatid sa ama sina Ella at Hernan. At alam mo yun na Hernan, kaya wala siyang gagawin na masama. Lahat ng sasabihin ni Brandon sa iyo, gawin mong lahat, Venom. Ngunit kailangan mo mag-ingat. Dahil hindi kailangan na malaman ni Brandon na nanatili kang tapat sa akin. Gusto ko na makasigurado sa tunay na pagkatao ni Brandon. Gusto kong malaman kung siya si Jasper Falcon. Dahil kung siya si Jasper, alam ko na kung bakit malaki ang galit niya sa akin. Si Jasper Falcon ang tunay na tagapagmana ng mga ari-arian ng mga Falcon. At kung totoo ang hinala ko, may isa pa akong natitirang alas. Ariglado, boss. Ako nang bahala sa lahat. Sinuot ito ang sombrero at tinapik ang balikat ko. Venom, may tiwala ko sa'yo. Mag-iingat ka. Tinanguan ako ni Venom bago umalis. Noon pa man ay pinaghihinalaan ko na si Brandon ngunit hindi ako nakinig sa instinct ko. Dapat noon pa lang may nagawa na ako para hindi ito tuluyang mapasama. Bibigyan ko pa ng panahon si Brandon para kusang malaman nito ang totoo nitong pagkatao. Bumalik ako sa loob ng bahay at inilagay sa ilalim ng lamesa ang baril ko. Sinilip ko sa kwarto si Monica na mahimbing nang natutulog. Kumuha ko ng banig at inilatag iyon sa sahig. Nagpasya na ako matulog sa kwarto ni Monica kung sakaling kailanganin niya ako. Mabilis akong makakalapit. Anong ginawa mo sa akin?
Malakas na sigaw ni Monica sa tabi ko. Nagmulat ako ng mga mata at nakita iyong nakaupo sa tabi ko. Masama ang tingin sa akin at nakabalot ng kumot ang katawan. Pinagsamantalahan mo ba ako? Sinamantal mo nalasing ako? Asama mo talaga! Pinagsusuntok pa niya ang balikat at dibdib ko. Muli akong pumikit at tinalikuran nito. Huwag mo nga akong pinagbibintangan. Isipin mo mabuti kung bakit ganyan ang itsura mo. Please, maaga pa, babe. Hayaan mo naman na matulog ang mister mo na napuyat sa pag-aalaga sa lasing niyang misis. Uy, nakakainis ka talaga, Gabriel. Hindi talaga kita mapagkakatiwalaan. Hindi ko na yan kasalanan. Ang sarap kaya ng bastos. Nanggigigil na sabi nito sa akin. Natawa ako sa inasal nito. Kung ginalaw ko siya kagabi, hindi ko na sana tinira ang underwear niyang suot. Ang babaeng ito talaga mahilig na mambintang. Hindi na rin ako makatulog ulit kaya nagpasya na akong bumangon. Niligpit ko ang higaan namin at lumabas ng kwarto. Nakita ko si Monica na pumasok sa banyo na dala ang kumot. Naiiling ako nagtungo muli ng kwarto at kumuha ng towel nito. Ipapatong ko dito sa may pinto ang towel mo. Hindi pwedeng kumot ang gawin mong pantakip kapag lumabas ka. Salamat sa concern mo, ha? Basta para sa'yo, babe. I can do anything and everything. Malambing na sabi ko rito. Hindi na ito sumagot sa akin. Hanggang sa kumain kami ng agahan ay wala itong naging imik sa akin. Iniiwasan niya ang mga titig ko at kapag nagkakasalubong kami ay kusa niya akong iniiwasan. Palabas ako ng kusina nang magkasalubong kaming dalawa. Hinawakan ko ang braso niya at itinaas ang kanyang muka. Wala nangyari sa ating dalawa, Monica. Wala kang dapat na ikahiya kung ang dahilan kung bakit ko inalis ang damit mo. Dahil nagsuka ka. At pati ako'y dinamay mo. Kung hindi ko inalis ang damit mo, matutulog ka na magigising kang mabaho. Kaya pumikit na lang ako nung inaalis ko ng damit mo. Wala nga akong nakita. Hindi ko rin alam na kulay pink ang suot mong underwear. Nanlaki ang mga mata nito sa sinabi ko. Gabriel! Wala talaga akong nakita. Huwag mo na akong iwasan. May 4 na araw pa tayo dito kaya naman huwag na nating sayangin. Isipin mo na lang na ilang araw mo na lang ako makikita kaya gawin na natin memorable. Alis ka? Saan ka pupunta? Malungkot na tanong nito sa akin. Hindi ba't kailangan kitang layuan? Nagyuko ito ng ulo tumakbang palayo sa akin. Kinilig ako sa ginawa nitong iyon. Isa lang ang ibig sabihin nito. Tumatalab na ang charm ko sa aking magandang misis. Monica's POV. Lumubog na ang araw na magpasya ako maglakad-lakad sa paligid. Iniwan ko si Gabriel na natutulog sa kubo. Mukha itong puyat na puyat dahil sa pag-aalaga sa akin kagabi. Nakakonsensya tuloy ako dahil ang sama ng pakikisama ko sa kanya. Habang naglalakad ako, naiisip ko kung sasabihin ko ba sa kanya ang tunay na nararamdaman ko. Sa isa pang pagkakataon, kailangan ko sumugal para sa totoong pag-ibig. Mahal na mahal ko si Gabriel kahit na paulit-ulit kong itinatanggi sa sarili ko. Nagsiselos ako kapag kasama niya si JC at sweet silang dalawa. Naiinis ako kapag may mga babae nagkakagusto sa kanya at naaasar ako sa sarili ko dahil nagpapakipot ako pero bumibigay naman. Pinagmumukha ko lang tangang sarili ko na paniwalain na kinamumuhian ko siya. Mahal niya ako at mahal ko rin siya. Pareho kami ng nararamdaman at alam kong totoo na siya para sa akin. Nakita ko sa kanya ngayon si Gabriel, ang lalaki estranghero na minahal ko kahit hindi ko pa lubos na kilala. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makaapak ako ng isang malambot na bagay. Napatili ako nang makita ko ang isang ahas na gumagapang sa damuhan. Pumikit na lamang ako at hindi kumalaw hanggang sa makarinig ako ng putok ng baril. Si Gabriel, nasa likod ko at pinatay ang ahas na akmang kakagat sa binti ko. Gumapang palayo ang ahas na natamaan ng baril. Mukhang buhay pa ito at nadaplisan lang ng baril. Hindi ba't iniwan kitang natutulog sa kubo? Ang bilis mo naman pumunta rito. Tanong ko kahit na nanginginig pa rin ako sa takot. Sinundan kita, babe. Alam ko kasi napupunta ka rito sa masukal na bahagi ng Maisan. Pwede ka naman na maglakad-lakad sa may daan pero dito pa talaga. Dito mo pa pinili na dumaan. Nilahad nito ang kamay sa kabilang direksyon, ang malinis na daan. Masyadong malalim ang iniisip ko. Tungkol pa rin ba ito sa nangyari kanina umaga? Umiling ako at nagpatuloy sa paglalakad. Monica, sorry na. Hayaan mo kapag nangyari ulit. Hayaan na lang
Muntik na naman ako madapa pero mabilis nitong nahila ang kamay ko. Nawalan sa Gabriel na balansa at natumba kaming dalawa. Nakaibabaw ako sa kanya at nakatingin sa kanyang mga mata. Hinawi nito ang buhok na tumatakip sa aking muka. Tinamaan na naman ni Cupido ang puso ko. Nakatitig ako sa mga mata ni Gabriel. Mahal mo ba talaga ako? Mahal na mahal kita. Ilang beses mo man akong tarayan. Sungitan mo man ako at kahit nasagawan. Hindi pa rin mababago ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Monica.